impeachment complaint, kasama na yung articles of impeachment. Mhm. Pangkaraniwan yan, merong nagbabasa pero siguro baka wala pang 5% ang babasahin yun eh. Pipirmahan na lang. Ang importante ay ano bang para sa akin? Ba't ako pipirma dyan? Ganon yan ang palaging iniisip nila. At sa grapevine, kaya ko sinasabing grapevine, Aha. ay nasabi ko, naulinigan ko lang, yung mga nasasagap kong bali-balita. Mula dun sa mga nakadikit doon. Oo, Sabi-sabi. na kapag ka ikaw ay pumirma, ay bibigyan ka ng karagdagang 100 million worth of projects. Worth of projects. Oo, at bukod pa dyan, meron ka pang X amount of AX at saka yung mga AKAP, yung mga yung pangkaraniwang ayuda na ibinibigay. Aha. Siguro, may inganyo yung mga pipirma sapagkat inaakala nila na malaking bagay para sa kanila yun. Kaya pala merong isang congressman ang nag-post ng ayuda is coming. So, nabasa ko yun. Oo. Isa yatang congressman na taga Mindanao, Cagayan de Oro yata yun. Maliwanag na inamin niya, Aha. ayuda kanya is coming. At yung pagdating, dagsa talaga. Yun ang pagkakadescribe sa akin eh. Aha. Malibang bansa dahil sapagkat yun ay natapat dun sa araw na kung saan mag-a-adjourn kami. Kaya na sinasabi ko, pangkaraniwan pagka-adjournment, meron ka namang pabaon. Parang nadoble yata yung pabaon Nelson. Aha. Pero ako, hindi ko na inaalala yun sapagkat matagal na akong wala. Sinabi ko naman sa iyo, tinanggal na ako sa lahat ng ganun. Itinuring nila ako na hindi na ako kasama. Na hindi na ako member ng House of Representatives. Pero hindi natin ikinalulungkot yun. Nasasabi ko lang, Aha. Kasi para sa ganun ay malaman ng ating mga maintindihan. kababayan kung anong klaseng leadership meron kami sa House of Representatives. Ang isa sa katanungan ko, kaya 7 articles of impeachment ang isinampa eh. Hindi ito yung, kasi 3 yung nakaumang, hindi ba? May hinintay silang pang-4, mukhang dito pinagsama-sama at may karagdagan. At ang number 1 sa articles na yon ay yung tungkol sa high crimes. High crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the President, the First Lady, and House Speaker, which as publicly admitted by her in a live broadcast. Anong masasabi po ninyo? Ano yung high crime? Yung nga daw pong Kapag ako'y napatay, sabi niya, meron na akong kausap na papatay kay ganito, kay ganyan, at saka kay ganon. Ano yun, high crime? High crime daw po eh. Nakalagay. O di bahala sila, patunayan nila yun. Kasi kung talagang matutuloy yan, at kung sakasakaling ako naman ay pala rin, nandun naman ako sa, alam mo na, di titingnan natin, pagtatanungin natin, yung bang pagkakaintindi mo sa high crime? Yung halimbawa may nagbanta. O sa akin kasi grave threat lang yun. Para sa Yung kapakanan... grave threat, parang pinsang buo ng jaywalking yun eh. Parang nagbanta ka pa lang. O, di ba na, sabi niya, pagka ako'y napatay. Wala pa. Nagsisilbing parang kasiguruhan niya yun. Kaya huwag niyo akong papatayin. Di ba? Saan pumapasok yung high crime? Ewan ko sa kanila. Ba't sa akin may tatanong yan? Di naman ako gumawa niyan. Anong mga halimbawa ng high crime dapat? Yung talagang pinatay mo. Ay, kamukha ng treason, yung mga ganyan. Sapagkat pinagkanulo mo na yung buong kapakanan ng bansa mo. Yan ang mga ganyan, yung mga high crimes. Pero kamo, nagsabi siya, kapag ako'y napatay, ipapapatay ko rin kayo. So, para wala pa. Diba? Para sa akin, salita lang yun. Para sa akin, grave threat eh. Kaya sinasabi ko sa'yo, pinsang buo ng, ng malicious mischief, ganyan. Oo nga. Ng jaywalking, bahala sila. Di ba? Sila magtatanggol niyan, no? Hindi silang magtatanggol. Sila ang Silang magpo-prosecute. Ipatutunayan mo, sang-ayon sa mga ebidensyang dala-dala mo, na may high crime nga. na meron nga ganyan. Kasi kailangan patunayan mo yun. Hindi mag-a-allege ka ng ganyan pagkatapos
baka mamaya, saka mamadali nila, nagamit nila yung high crime. Pagkatapos o sige nga, tingnan nga natin ang definition ng high crime. crimes. Baka hindi mag-qualify ang ginawa mong article of impeachment. Yun ang number 1 po. O baka sa mukha mo sumabog yan. Yung number 2 ay tungkol naman Hindi ko pa nabasa lahat yan, ha? Ngayon ko lang naririnig yan. Binabasa. Wala kasi akong panahon basahin yan eh. Sabi nyo nga, storm in a teacup lang ito eh. Kaya ako nang nagbibigay sa inyo nung teacup ko. Pangulo na nga ang nagsabi eh. Tama. Hindi ba? O paano mabubuhay ang high crime? Pangulo na nagsabi, sa aking opinion, wala kakabagay-bagay lahat yan. Narinig din naman ng Pangulo yung mga ganong klaseng pangungusap mula sa Vice President. Opo. Pero sabi niya, yung mga bagay na pinag-uusapan ninyo, na nauuwi sa ganyan, sa aking palagay, ay wala kang kahihinatnan niyan. Marami tayong problema at mahahati lang ang atensyon ninyo. Para saan yan? Wala. Sabi niya, sa wala. O pagkatapos hahabi ka sa pamagitan ng iyong imahinasyon. Aba, may high crime dito. Ha? Kung yung mga, kasi meron silang isinama rito na, halimbawa, yung tungkol sa di umano ay pagkakaroon ng yaman, pero ang taon 2007 hanggang 2017, hindi pa siya Vice President eh. Pwede bang isama yon? Paano mong isasama yon? Ang kanyang pagiging Vice President, ang importante dyan, kaya siya naging impeachable. Yung mayor hindi ini-impeach. Ano? Yung konsihal hindi na-impeach. Ang senador hindi na-impeach. Congressman hindi na-impeach. Ang judge hindi na-impeach. Bakit isasama mo yung aligasyon tungkol sa kanyang pagiging mayor o kaya vice mayor? Wala akong makitang impeachable offense sapagkat pagka vice mayor ka o mayor ka, hindi ka impeachable officer. Opo. Hindi ba nila alam kung sino-sino lamang? Tinukoy naman ang saligang batas, ha? Kung sino-sino lang ang pwedeng sumailalim sa impeachment. Distingido po lahat yun. Kompleto yung listahan. Presidente, Vice President, Ombudsman, mga commissioner ng ating constitutional commissions. Tatlo yun eh. Civil Service, COMELEC, COA. Ayan, at saka po yung mga maestrado Ng Korte Suprema. ng Korte Suprema. Yan lang po ang mga impeachable officers. Wala na po. Wala na. Kung ilalagay mo dyan, yung inaakala nilang ebidensya nung siya ay mayor, napakalayo naman nata nun. Yan ba yung pinagsikapan nila? Napatagal-tagal. Dalawa po yan yung mayor pa siya yung sa SALN at yung sa Davao Death Squad. Huwag na natin pag-usapan yan. Meron pang isa Walang ako. kakwenta-kwenta. Ano pa? Eto pa. Natawa rin ako dito Ikaw lang, natatawa ka na eh. Yung committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution and even high-up crimes of sedition and insurrection such as, eto na, such as na nakakatawa to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor. Alam mo, talaga naman designated survivor ang Vice President. Sa bagay. Tama. Kasi ang Vice President is a president in waiting, hindi ba? Yun lang naman Yes, opo. Kaya tayo nag-imbento ng opisina ng Vice President para kung ano man ang mangyari sa presidente, ay hindi naman tayo magkakadawindang-windang. Meron kagad na Papalit. Papalit. Line of succession. Kailangan meron succession eh. Parte yun ng ating estabilidad eh. Di ba? Parte ng ating sistema bilang isang gobyerno. Kaya bakit hindi maintindihan? Kaya nga natawa ko rito. Ang taas pa, high crime Talagang designated. So basahin mo yung saligang batas. Kapag may nangyari sa Pangulo sa anumang kaparaan, may namatay halimbawa, o kaya nagkasakit, hindi na niya kayang
isa katuparan ng kanyang pananagutan Opo. o kaya nag-resign, ano, abay may kapalit ka agad. Designated talaga siya. Tama. Kahit hindi niya sabihin ako ang designated Oo, survivor. kaso, ang iniisip nila kasi, nakapako doon sa Netflix. meron kasing pelikula, napanood Tama. ko yun eh. Yes. Napanood ko yun. Oo. Napakahaba, unti-unti. Pero natapos ko eh. Ayun nga. So, Sapagkat doon, dahil talagang inusig naman ng Pangulo, talagang may pagtatangka. aha. Isa naman sinabi niya lang, I am the designated survivor. O, kasalanan ko ba kung nervyoso kayo? Kanya. So kung eto, ititingnan nyo na, baka hindi nyo napansin eh. Yung number 1, ay wala. Talaga ba ito yung pag-uusapan natin itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito? Storm in a teacup po ang topic natin.